Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Tuesday. At ngayon pong Martes na ito, pag-uusapan natin yung pinag-usapan natin kahapon. Kahapon, kasama ko po yung wife ko na gumawa ng program and we were talking about yung topic kasi nga, alam nyo po, meron tayong isang gagawing event na pag-uusapan natin sa Holy Week. Marami tayong gagawin sa Holy Week, 'di ba? Meron tayong unang-una sa lahat yung Sunday of Revival na kung saan magbibigayan tayo ng blessed oil. Pero bago 'yan, meron tayong may family at the foot of the cross. Tayo po ay nagka-countdown na papunta sa event na 'yan ng may family at the foot of the cross. Kaya nag-decide rin po tayo na mapag-usapan more about yung family rin. Kasi family is isa sa pinaka-importanteng aspeto ng buhay natin. Mahalaga yung pamilya ko, mahalaga yung pamilya ninyo, mahalaga kasi konektado yan sa ating puso. That's why since kahapon pinag-uusapan natin itong paano nga ba pakisamahan ang mahirap kasama. Ngayon po yung part 2. And kung kayo po, for some reason, hindi nyo napanood yung part 1, yung yesterday na naging episode natin, available po ito sa ating YouTube channel. Pwede nyo pong hanapin sa ating YouTube, UCKG Hong Kong. Punta po kayo sa playlist, nandiyan po yung mga programs natin every day. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pwede rin po kayo mag-subscribe dyan para at least updated kayo sa lahat ng mga programs and announcement rin natin. So, check nyo lang po dyan at makikita nyo yung part 1. And speaking about itong part 1 na ito na pinag-uusapan natin, yung tungkol sa paano pakisamahan. Kasi inumpisahan natin kahapon sa part 1 na lagi nyong alalahanin na lahat tayo, lahat ng tao, mahirap pakisamahan. Kung nahihirapan kang pakisamahan yung iba rin, nahihirapan silang pakisamahan ka. Bakit? Kasi iba-iba po tayo. May mga gusto ako na ayaw mo. At may mga ayaw ka na gusto ko. At may mga ayaw rin ako na gusto mo. So, laging ganyan. At iba-iba yung tao. Kaya nga, meron tayong nabubuong mga friendship kasi madalas parehas kayo ng gusto. Pero kahit na nahihirapan tayo. Like, pag-uusapan natin yung family. May mga family members tayo na for sure, nahihirapan kayong pakisamahan. Bakit? Kasi mahirap ka rin pakisamahan. So, anong dapat natin gawin? Paano tayo makikisama? Kasi kailangan nating makisama. Hindi pwedeng, bahala sila mag-adjust. No. Hindi natin mapiplease lahat, pero hindi rin po pwedeng sarado yung utak natin para mag-cause ng adjustment sa atin. Kailangan rin natin mag-adjust. And talking about itong adjustment na ito, ano yung pangalawa na dapat mong tandaan when we talk about, sabi natin, pakikisama? Tingnan natin yung pangalawa today. Ingatan mo lang ang mga salitang lalabas sa iyong bibig. Kasi 'di ba, madalas kapag may mahirap tayong pakisamahan. Siguro, ikaw ay nasa boarding house na marami kang kasama dyan. Iba-iba kayo ng way ng paglilinis. Iba-iba kayo ng way kasi bawat tao is unique. Kahapon sinabi namin na kahit magkambal yung asawa ko, kahit magkambal sila, magkamukha, halos parang pinagbiyak ng bunga, pero still, magkaiba pa rin sila ng ugali. Kasi ganun yung tao. Iba-iba tayo ng attitude, iba-iba tayo ng ugali. So, natural lang na may mga pagkakataon na hindi tayo kursonada. Pero kapag nakadiscover tayo ng hindi kursonada, mag-ingat ka rin po sa lumalabas sa bibig mo. Bakit kailangan natin mag-ingat sa lumalabas sa bibig? Kasi tingnan nyo po itong verse natin for today, Kawikaan chapter 15, verse 1. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. So dito, makikita nyo po, hindi sa kung anong sinabi mo,
Minsan, sinasabi, "Hindi, pastor, prangka ko." Yeah, walang problema siguro sa pagiging prangka. Kasi kapag tiningnan niyo po ang definition ng pagiging prangka, sinasabi mo yung totoo. Naintindihan niyo po ba? Sinasabi mo yung totoo. Hindi ko sinasabing makipagplastikan kayo. Pero ingatan niyo lang. And kapag wala po kayong sasabihing matino, manahimik na lang po kayo. At kung gusto mo, ang pinaka-concern mo, tulungan mo yung tao na yun, mag-ingat ka pa rin kung paano mo sinasabi. Kasi hindi yan sa kung anong sinabi. Parang sabi natin, sa tamad. Kapag pwede mong i-encourage yung tamad sa ibang paraan, huwag mong sasabing batugan siya kasi mas magiging galit. Tingnan niyo po, 'di ba? Gusto mong makisama tapos ganyan yung way ng pagsasalita mo. So, hindi rin po pupuwedeng ganyan. So, ingatan niyo po. Kung gusto ninyong makisama ng maayos, kailangan niyo pong ingatan yung lumalabas sa bibig ninyo. Yung lumalabas sa bibig ninyo is nagpapakita kung sino ka. So, kung gusto mong makisama ng maayos, ulitin ko, hindi sa pakikipagplastikan, pero kapag wala kang sasabihing matino, manahimik ka. At kung matino naman yung sasabihin mo, piliin mo pa rin kasi iba-iba rin. Kung ikaw natututo ka sa, sabi natin, sa tough na salita, may mga ibang tao na hindi natututo sa tough na salita. Kaya nga hindi nyo po pwedeng tratuhin yung anak ninyo in a way kung paano kayo trinato ng parents nyo dati. Hindi, ganito kasi ako natuto. Pero iba yung way ng learning niya. So, be careful. Yan po yung tip natin for today. Reminding nyo lang rin po na bukas, no, hindi yan, ito, bukas, meron po tayong Bible study. The power of repentance. At magkakaroon rin po tayo ng Lord Supper. So, feel free na umattend. Meron tayong 4 na meetings kapag Wednesday, 9 a.m. sa Tagalog, 11, 3, and 9 p.m. sa English. And kung magpa-participate man po kayo online, 9 a.m. or 9 p.m., just make sure na meron kayong bread and grape juice para mag-partake kayo ng Lord's Supper. Pero kung bukas po yung holiday ninyo or kaya nyong makadaan sa church bukas, ito po yung ating address, ito rin po yung schedule natin kapag weekend. Okay? Screenshot nyo po, at least may copy po kayo. Okay? Mga kaibigan, bukas, pag-usapan natin yung part 3. Ipagpatuloy natin ito. Mga kaibigan, number 1, kailangan mong intindihin na mahirap ka rin pakisamahan. Number 2, kailangan mo mag-ingat kung paano mo sasabihin yung gusto mong sabihin. Hindi yan sa kung anong sinabi mo, kundi kung paano mo sasabihin. Bukas, let's discover more about sa topic na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos.